Pag-usapan natin ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara kasama ang propesor mula sa Ateneo de Manila University, School or College of Law at DLSU College of Law, Attorney Howard Calleja. Magandang hapon po, Attorney Howie, at welcome back sa Arangkada Balita. Yes, good afternoon sa inyong tagapakinig. Good afternoon, Nina, and good afternoon, everybody. Attorney, sa 4 na articles of impeachment, alin po sa tingin ninyo ang may pinakamalakas na legal na basehan at alin ang pinakamadaling questionin ng depensa? Well, sa tingin ko, Nina, yung 4 na articles, lahat po yun malakas ang ebidensya. Pero kung pagpipiliin tayo, tingin ko it's a toss-up between yung 6.7 na unexplained wealth na hanggang ngayon panayang iwas ni Vice President Sara, ayaw nga niyang sagutin, at yung confidential fund na hindi pa natin mahanap sina Mary Grace Piatos, no? But that doesn't diminish the evidence also to be presented on the other 2 articles, which is the grave threats, yung kanyang pag-threat patayin si Presidente at saka si First Lady, at yung bribery sa DepEd niya. So lahat ito malakas, but yun nga, kung pagpipiliin, I think it's a toss-up between the 6.7 billion unexplained wealth at yung confidential fund na daang milyon na hindi pa niya mapaliwanag hanggang ngayon. At isa pa, siguro sa isang ordinaryong mamamayan, yung tungkol doon sa grave threats na ginawa niya, no? Na video kung saan ngayon sinasabi niya na freedom of speech daw ito. Ano po ang reaksyon niyo po dyan? Di ba ang malinaw na sinabi niya, no joke, no joke. So you are free to speak, that is true, and we are here to protect freedom of speech. But when you are already threatening any person, especially the President of the Republic, the highest officer of the land, the President and the First Lady, I think that is just hindi na lang, freedom of speech, meron din yung limitation no? So itong pagbabantaan na to is a criminal act already, and pag nagbabanta ka to the highest position in land, to the highest individual in land, officer in land, talagang hindi ito basta-basta. Plus sinabi na nga niya, no joke. Plus, kung titingnan mo niya, hindi lang isang beses niya sinabi to, nagpa-press con pa siya ulit after this, yung kanyang sinabi niyang meron na siyang nakuhang killer, meron pa siya yung video na parang gigitian, parang anuhin niya sa leg si Presidente, di ba? So, sunod-sunod ito. It's not, hindi siya spur of the moment, hindi siya masasabing protected by freedom of speech dahil nga meron limitasyon din po yan. So I think malakas din po yan, at siya na rin po ang nagsabi, inamin naman po niya na sinabi niya yon. So I think kumbaga it speaks for itself, no, sa kanyang pag-amin. So kailangan po bang mapatunayan na may actual na assassination plot, o sapat na ba yung epekto ng kanyang mga pahayag bilang constitutional, bilang isang vice president ng bansa? Kasi dati po pinag-uusapan na kailangan daw mahanap kung sino daw yung assassin, kasi baka nga nasabi lang niya, at sabi nga niya bugso ng damdamin. Pero may isa pang issue po dito, what about mental health? I mean, yung the fact na sinasabi mo ito at paulit-ulit mong sinasabi, ano po ang kailangan patunayan ba doon? Is it her mental, capacity, or is it the actual paghanap ng assassin? Hindi naman sa paghahanap ng assassin na it's a threat, no? So makikita natin may katotohanan ba? Meron bang kumbaga basehan itong threat na to? At kung bibigyan natin ng analogy niya, no? Pumunta ka sa airport, pumunta ka sa eroplano, sabihin mo, bomb joke nga lang meron akong bomba. Hinuhuli yan. It is a crime, no? So I don't think we should treat this lightly. Especially narinig nga natin na paulit-ulit niyang sinabi. Hindi lang ito bugso na damdamin. So, but yung pag sinabi niyang bugso ng damdamin, she already admitted saying it. It's just a matter of totoo ba ito at may joke ba ito? But then again, siya na rin na nagsabi, no joke, paulit-ulit niyang sinabi. So, and again, as I said, I would like to emphasize, no, yung analogy ko na yung bomb joke sa airport, sa mga bus terminal natin, sa mga eroplano natin, kung yun ay mapapakulong natin ang ordinaryong Pilipino,
much more dapat natin tingnan ito at bigyan ng pansin dahil hindi lang po ito joke, dahil ito po ay nakadirekta sa highest sa presidente po natin at sa first lady. At tama ka rin po, Ninya, kung titingnan natin yung mental health, siguro naman na narinig ko yung isang bata dyan na nasabi kanina, no, na yung mga Gen Z, karapat-dapat ba sa posisyon yung ating mga elected officials or appointed officials? So kung meron problema sa mental health, siguro it's about time that we really think, talaga ba sila ay nararapat? Sila ba ay dapat magsilbi at maglingkod sa ating bayan? At ano naman po ang inyong reaksyon, Attorney Howie, sa pahayag ng kampo ni VP Sara na void ang impeachment trial dahil may bahid na raw ito ng partiality at bad faith? Well, kung titingnan natin niya, no, ang impeachment is both a legal and a political proceeding, no? It is sabi nga natin kasama mga senador diyan which can look at it on both the evidence and of course yung kanilang yung public sentiment as well, no? Pero kung titingnan natin yung bias, I think kung titingnan natin, let's look back to history niya, marami nagsasabi itong bilang pero nagbabago ang bilang depende sa ebidensya. 'Di ba? So nakita na natin yan in previous impeachments. Ang nakakatawa dito sa impeachment ni VP Sara, siya lang po ang hindi cooperative. Siya lang po ang panay nagrereklamo at nagbibigay ng lahat ng excuse para hindi matuloy itong impeachment na ito. So even on her answer, imbis na sagutin ang kanyang answer, ang sinasabi palagi niya yung bias. Pero kung titingnan ko, sa totoo lang niya, mukhang mas bias pa yung mga kakampi niyang senador, si Robin Padilla, si Alan Cayetano, si Marcoleta, na nagsabi na talagang susuportahan nila ang Duterte no matter what. So I think it's very clear na kung meron man bias, it is not biased against her, it is biased for her, and that the evidence can speak for itself, no? So wag naman niya biglang sasabihin ng ganyan kasi nga kung meron man hindi tumitingin sa ebidensya, ang hindi tumitingin sa tingin ko yung mga senador na pabor sa kanya because this early, nagsabi na sila na talagang proprotektahan nila ang pamilya Duterte. At kung kayo po ay Senator Judge, ano Ako, salamat. At ano mo ako? parang Miss Pinomote mo ako, Universe Ninya. question po ito, no? Kung kayo ay Senator Judge, ano ang pinakamahalagang ebidensya na hahanapin ninyo bago kayo bumoto ng guilty or not guilty? Sa tingin ko, Ninya, importante na pag-usapan dun sa pre-trial kung bubuksan yung bank records, kung bubuksan yung tax records. So I think nakita natin ito nung panahon ni ERAP, may second envelope. Sana hindi mangyari ito na talagang harangan ang katotohanan because kung tayo ay mahistrado, kung tayo magiging senator judge, ang importante is let us see where the evidence leads, no? No biases, wala tayong kinikilingan pamilya o kaya politiko. Ano ba ang ebidensya? Pero hindi makikitang ebidensya kung panay si Vice President Sara, panay ang harang, hindi siya papayag na tingnan niya kanyang tax records, hindi titingnan ang kanyang bank records, hindi mag-o-object siya sa AMLA records. So, klaro naman po yun. Sabi ko nga, sana kung talagang totoo siya, tingnan natin itong mga ebidensya na to. And I think the strong evidence of the bank records, the tax records will show na meron siya talagang unexplained wealth. Imagine kung meron kang 6 billion na pumasok at lumabas sa iyong bank records. Paano yan if you are just a public official? Paano nangyari yan na meron kang tumanggap ng ilang bilyong piso sa iyong bank account? So I think kailangan busisiin ito at kailangan buksan, hindi kailangan isara at itago sa taong bayan. Alright, maraming salamat, Attorney Howard Calleja. Thank you, Ninya. Thank you po sa inyong lahat.